Uusapan na naman natin itong Yamashita treasure hunting. At isa po sa ating kababayang Yamashita treasure hunter ang nagbahagi ng kanyang video na siya ay nakakuha ng parang bola na napakakintab. May mga sulat na serial numbers, tatak ng bola. Ano kaya ito? Kayamanan kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang aking ibabahagi sa inyo kung anong klase itong kanyang nahukay. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakaganda itong ating topic na ating pag-uusapan. Video na. Oo. Sumula. Number 25. Sa 23. Kaya kung bola na sa bowling, hindi mo na gusto pa nila. Kaya mo, dikoy mo na. Sabay 5 November 2023. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. May adgid na adlaw sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo. Naimbag na daw ka na kayo amin nga kakabsat tayo ng mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa naibahagi sa atin na video na siya ay nakakuha ng isang bilog na parang bola na napakakintab. Ang katanungan, galing kaya ito sa Yamashita treasure? Kayamanan nga kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga subscribers, buzzers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo po ay continue sa atin pong mga itinatopic tungkol po sa kayamanan, Yamashita treasure hunting. At ito nga ay pag-uusapan na naman natin itong posibleng kayamanan na nakuha ng isa po sa treasure hunter natin na parang bola, isang napakalaking parang bilog na bola ng bowling, noong panahon ng 1940s, may bowling na kaya ng panahon na yan, may bowling na ba na bola? Yan po ang katanungan. So ang bowling ay matagal na, maaring 1930s pa ay mayroon na ang bowling. So ayon sa ating pananaliksik mula po sa Google, ay matagal na pala itong bowling na imbento. Na-imbento ito ayon sa mga katibayang nakuha mula po sa Egypt 5200 before Christ, BC. Napakatagal ng panahon. At ilan po sa mga katibayang nahukay ay ang Siam.
na pirasong bola na naisama doon sa libing na kung saan nahukay ng mga archaeologists no, sa Egypt. At ito ngang bowling ay nag-originate po sa bansang Egypt. Sa Egypt ang pinakaunang na imbento itong larong bowling. Napakatagal ng panahon. So 1920s, 1930s ay malakas na ang bowling. So kailan ba nagkaroon ng digmaan ng ikalawang digmaang pangdaigdigan? 1940s no, dito sa Pilipinas. At yung nilooban ang mga Southeast Asian countries ay posibleng may mga antik na bola na nakuha, mga lumang bola ng bowling. Ngayon kasi pag tiningnan mo yung makabagong bola ng mga bowling ay may mga butas, may mga hawakan, may mga makikita tayong drilled holes na pinapasok yung ating daliri. Pero maaaring yung mga sinaunang bola, no, mga antique ball, no, ng mga bowling ay posibleng wala itong drilled holes na pinapasukan ng daliri. So ayon sa ating makikita, may nakasulat na Mikasa. No, Mikasa ay Mizuno. Mizuno pala, sorry. So yung Mizuno ay tatakpo yan ng kumpanya ng palakasan, sports sa Japan. Ang mga kagaya ng mga judogi, mga bola ng volleyball, bola po ng basketball ay may mga tatak na Mizuno, no? Maging sa sapatos, sa sportswear ay may mga sulat na Mizuno. Yan po ang kumpanyang yumayari, gumagawa po ng mga sports gear o mga sports ball na ginawa po ng mga Japanese no, sa Japan. At posibleng ito pong mga nakuha ng isa po sa ating ka-treasure hunter ay bula nga ito. Bula ng mga Hapon na luma kasi may nakalagay na serial number no, na 18th century. Luma na, 18th century pa yung serial number sa huli na nagpapahiwatig na yun po yung taon kung saan siya nalikha o nagawa, na binuo no, ng isang kumpanyang nagngangalang Mizuno. Baka matagal na kasi itong Mizuno yung mayari ng mga sports ball, sports gear, no? Kaya posibleng bula nga ito pero antigo, no? Luma at maaring may halaga pero hindi naman ganun kamahal, no? At posibleng kung ito ay napaglagyan ng mga Hapon sa loob ng diamante or may mga mamahaling uri ng gems sa loob, ay swerte, no? So, sino bang nakakaalam kung hindi babasagin ang bola kung may laman ito sa loob? Isang palatandaan lang dyan, kapag binuhat yung bola, ay tsak mabigat ito kung may laman naman sa loob. Sigurado akong hindi ito ginto, no, hindi rin ito precious metals, itong bola na ito. Siguradong sigurado ako na ito ay sports ball, no? At posibleng bowling nga ito, antique ball ng bowling na nagmula sa Japan kasi Mizuno. Yan pong Mizuno na yan ay mga, ulitin natin, sports company yan na yumayari ng mga sports gear ng iba't ibang palakasan sa buong mundo, ha, hindi lang sa Japan. Kilala kasi ang Mizuno. Kahit na titingnan mo sa Google, ang Mizuno ay isang napakagandang klase na produkto na nagmula po sa Japan. Ito ay mga sports product na yumayari, no, galing sa Japan. So sa mga kababayan natin na mga nanonood, kung mayroon po kayong idea tungkol po dito sa pulang ito, ay pakidagdag na lamang po ng comments sa ibaba, no, kung alam ninyo kung anong klaseng bola ito pong nahukay ni ka-treasure hunter. So tingnan natin yung tatak, no? May nakasulat Mizuno
din may serial number sa baba at may 1818 century na nakasulat. At yung bola ay parang marble, no? Para siyang marble. Yung para siyang marble na maitim. At kung hindi ako nagkakamali, ito po ay yari sa mga parang onyx, no? Or parang plastic na matigas. Di natin alam kung anong yari ito kasi hindi pa natin ito nahipo. So yung tatak pa lang makikita natin na luma din, pang sports kasi Mizuno, no? Mizuno, yari sa Japan na sports ball. Then yung parang eroplano na parang inukit ay makikita natin na parang sa Second World War na eroplano, no? Yung mga eroplano noon ng mga tura-tura, yung mga fighter jets ng mga Japanese Imperial Army noon, yun po yung itsura, no, sa ginuguhit. At sigurado kung ito man ay nahukay mula po sa Yamashita Treasure Site, ito ay may halaga din. At posibleng mahal ito kung may laman sa loob, no? Kung may gemstone o diamond sa loob ito, ay mahal nga talaga ito. Pero kung bula na antik lang ito, ay hindi naman siguro ganun kamahal. Medyo tama lang. At isa pa, no? Pag tiningnan mo ang bula, no? Sa analyze ko lang, parang napakakinis, bagong gawa, no? Parang kagagawa lang. Kasi kung luma na, mayroon talaga yung mga parang gas, no? At mayroong mga makikita tayong imperfection, no? Na pangit, medyo pangit na kasi luma na, 18th century pa eh. Pero bakit ito ay napakakintab, napakakinis, no? Hindi kaya recopy lang ito o clone? Napakagaling na kasi ng mga tao ngayon, no? Sa China, yung pagyari po ng mga clone na mga iba't ibang klaseng mga luma noon ay niyayari na ng mga China ngayon. Kaya di natin alam na ito ay imitation lang, clone lang ito. Tapos ginaya lang yung mga luma noon. Tapos sinabing ito ay nahukay sa Yamashita Treasure. Posible din yun. Pero kung ito nga ay galing sa Yamashita Treasure Hunting at totoo yung kanyang mga sinasabi, ay posibleng may laman ito sa loob, may diamond ito sa loob. Kasi kung bula lang, bakit pa itatago ng Hapon yun? No, magsayang pa ng panahon ang mga Hapon, magtago lang ng bula sa site tapos lagyan ng mga sign. Useless yun. So ibig sabihin, kapag itinago ito ng mga Hapon, may laman nito sa loob, may ipinasok sa loob na mamahaling bagay. So kung ako naman engineer ng Hapon, maglagay pa ako ng mga sign, katakot-takot na mga boulders, no? Mga traps. Tapos ang ilalagay ko lang bula ng buling o bula na kung saan yun lang, walang kakwinta-kwinta, walang halaga, ay sayang lang ang aking ginawa bilang engineer. So posibleng kung ito man ay totoo, kung ito may legit, no, swerte niya. Pero kung ito man ay piki, ito ay recopy, ito ay scam. So judge nyo mga ka-treasure hunter, sa aking paningin ay 50-50, no? Pwedeng legit, pwedeng hindi. Pero sa tingin ko, bago ito ay pwedeng hindi ka panipaniwala. Bago tayo magtapos, inanyayahan ko po itong mga ka-treasure hunter natin na mga nakahukay ng Yamashita Treasure. Pwede po ninyong ibahagi ang inyo pong mga videos, larawan. Huwag nyo lang lagyan ng inyong mga mukha, address, lugar. Huwag nyong sabihin kung saan kayo nakahukay ng Yamashita Treasure. At yung mga kababayan natin na Yamashita Treasure Hunter na may mga sign markers, ay pwede po ninyong ipadala sa aking messenger. At sisikapin po nating babasahin, bibigyan ng pinakamalapit nitong meaning ayon po sa Yamashita Treasure Code. At yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lamang po. Pindutin nyo yung subscribe button at i-share, no, kung nagustuhan ninyo ito pong ating mga topics na naibabahagi dito po sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.
Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap. Tigsugod na siya ni Ma'am nagkuhan. Time na, no? Ha? Tigsugod na time. Wala pa na. Nagkuhan naman siya. Saan na video na? Oo. Sugod na. November 25. Para man itong tuwig. Tuwig. Tara. 2023. Ito yung mga marka. Kita na masura nila ng mga tao. Kita na yung marka nila. Tao to. Kaya kung buwala na sa bowling, di man ibuslatan ni nga na. Kaya mo dikoy man na. Morning di pa nga nilang kuhan. Pizza siguro ko. Muna yung gusto nila. Pizza 25 November 2023. Okay na ni.